Hello guys, welcome back to my channel. So let's continue the part 5 of starting a profitable cleaning business with limited or zero funds. So dito sa part 1, ito po yung part 1 natin, slide ko na lang. At balikan nyo na lang po kung hindi nyo pa napanood yung part 1, 2, and 2, 3, and 4. Pakipanood na lang po sa mga previous videos ko. Umpisahan na po natin ang part 5 kasi medyo mahaba po ito. Dito sa part 5 ng starting your cleaning business, ang kailangan nyo po dito is equipment, supplies, and uniforms. Actually, dito sa tatlong to, yung equipment, hindi nyo pa po yan masyadong kailangan kapag mag-start pa lang kayo ng cleaning business. Kailangan nyo po kasi yung equipment kapag papasok na kayo sa mga kontrata ng janitorial o kaya yung mga construction, pre-construction cleaning or post-construction cleaning. Kailangan nyo po ng equipment dyan. Pero kung ang lilinisin nyo lang po sa umpisa ay yung mga bahay or Airbnb or short-term rentals o kaya yung mga move-out cleaning, hindi nyo pa po kailangan ng equipment. Ang kailangan nyo po talaga is yung mga supplies. Kaya nilagay ko po dito yung mga supplies. Yung equipment, pag-uusapan natin yan sa mga susunod na videos. Dito naman sa uniforms, depende sa inyo kung gusto nyo mag-uniform, yung team ninyo, kung team na kayo, or ikaw lang, o dalawa kayo ng asawa mo, or ng partner mo, ng boyfriend mo, o ng kamag-anak mo. Kung gusto nyo na mag-uniforms, pwede po yan. But usually, kapag may budget na, saka na lang po kayo mag-uniform. Kasi dito sa Amerika, pagka mga normal cleaning lang, like yung nabanggit ko kanina, sa bahay, sa mga short-term rentals, sa mga ano pa ba? Yung mga move-out cleaning, kahit nga sa janitorial, hindi pa nire-require yung uniforms unless i-require kayo. So, hindi pa kayo masyadong gagastos muna sa uniforms unless may budget na kayo at gusto nyo na po mag-uniform. So, dito muna tayo sa supplies. Ito po yung kasi yung mga pinaka-importante. Ito yung mga importanteng supplies na kailangan nyo pag nag-uumpisa kayo ng cleaning business ninyo. Of course, vacuum. Kailangan po ninyo ang vacuum kasi itong vacuum, pabibilisin nito yung trabaho ninyo. Imbis na mag-broom ka or magwalis ka with dustpan, mag-vacuum ka na lang, mas mabilis pa. Sa vacuum po, ang maire-recommend ko is yung portable vacuum o yung binibitbit lang, magaan. Yung mga ganong vacuum ko po, tumatagal ng 2 to 3 years, depende sa paggamit mo. At ang maire-recommend ko pong brand, actually maraming magandang brand, yung Black & Decker, Dyson, Shark, magaganda yan. Pero lahat ng yung binanggit ko, meron ang Bissell. Ang Bissell is very affordable, magaan, at saka magandang gamitin. Mura pa. Murang-mura ang diesel. Nung nag-start kami ng cleaning business way back 2015, ang diesel nasa $50 lang, $49.99, $50 with tax. Pero ngayon, alam ko ang diesel na portable, yung maliit lang, is nasa $89 to $90 na. Yung iba nasa $100 pa, depende kung saan ka bibili. Pero alam ko minimum nasa $89 na. So, yun po ang magandang vacuum. Compare dun sa mga malalaki, yung mahahaba na mabibigat. So, yung mga ganun, pang janitorial po yun na pwede nyong iwan sa closet ng opisina. So, pero kung yung bibitbitin nyo lang yung mga supplies nyo sa sasakyan nyo or binibitbit nyo with your caddy, mas maganda po yung portable vacuum lang. Bilhin na rin po kayo ng broom. Kailangan nyo po yan kung gusto nyo gumamit ng broom. Of course, dustpan. Ang mop, importante po. Pagkatapos mong i-vacuum yung sahig, kailangan mo ng mop. Sa mop po, kailangan mo yung mop stick at saka yung mop pad. Kailangan may pad. So, yung iba, yung ginagamit na mop is yung traditional. Yung meron pang ano yun, bit-bit-bit na bucket, tapos ilulublob, lalagay mo ng tubig, lagay mo ng chemicals, tapos ilulublob mo yung mop stick doon. Tapos saka mo i-squeeze, saka mo imamap. Yung mga ganun po, pang ano po yun, pang malakihan na po yun, katulad ng pre or post-construction cleaning, o kaya pagka maglilinis ka ng mga eskwelahan, ng gym, yan, sa mga janitorial, kailangan po yung ganung klaseng map. Pero depende po sa inyo kung gusto niyo yung ganung map. Ako kasi ang ginagamit ko iba na yung ano na, yung may map pad na lang, may dinidikit kang map pad dun sa stick. Tapos mag-spray ka ng chemical or lalagyan mo ng chemical yung map pad saka mo imamap. So medyo mas handy yung sa akin. Gagawa ko rin po yan ng video.
And then bucket, kung gusto mo magdala ng bucket, kung ayaw mo naman, okay lang din po. Nung nag-umpisa ako sa cleaning business ko, nagba-bucket ako eh. Kasi hindi ko pa alam yung diskarte sa paglilinis. Hindi pa ako masyadong marunong. So may bucket ako. Pero later on, tinanggal ko na yung bucket kasi alam ko na yung galawan, alam ko na yung technique. And then rags, kailangan nyo po ng rags. Sa umpisa, pwede kayong gumamit ng mga rags na pinaglumaan yung mga damit, t-shirt, or mga towels, pwede po yan sa rags. Basta mas maganda po cotton para mas magandang gamitin. Pero kung may pambili kayo ng microfiber cloths, mas maganda po ang microfiber instead of using yung mga regular rags. Ang microfiber po, ang marerecommend ko, kahit saan kayo tumikin na microfiber cloths, medyo may kamahalan po. Pinakamurang maire-recommend ko is yung sa Costco. Sa Costco po, malaki na yung microfiber nila. I think 24 by 24 yung sa Costco. No, 12 by 12 yung sa Costco. At saka marami na, ilang piraso na, magkano lang. Compare sa iba. Pwede rin kayo magdala ng paper towel kung gusto niyo. Depende. Ang paper towel po medyo pricey po yan, medyo expensive. Pero kung gusto niyo na instead of using rags or microfiber cloth sa paglilinis, gusto niyo paper towel, pwede rin po. Para hindi niyo nalalabhan, itatapon niyo na lang po yung paper towel. So, pwede rin po yun as a substitute sa rags. Scrubbing brushes or magic eraser. Actually, in my early years ng paglilinis, ginagamit ko tong scrubbing brushes. Pero now, hindi na ako gumagamit yan. Ang ginagamit ko na po is magic eraser. I recommend magic eraser po. Bumili po kayo niyan, mag-invest kayo niyan. Kasi ang magic eraser, paggagaanin niya at pabibilisin niya yung trabaho mo. With the right chemical at saka magic eraser combined, ang bilis po ng paglilinis. Tipid kayo sa oras, tipid sa lakas, tipid sa trabaho. And then, squeegee, kailangan po yan kung gusto nyo mag-squeegee. Yung squeegee, yung ginagamit sa mga bintana or sa mirror, sprayan nyo ng chemical, tapos i-squeegee nyo. Yan, i-squeegee nyo up and down or side or in the center, ganyan po yung paggamit ng squeegee. Ngayon, kung ayaw nyo naman gumamit ng squeegee after nyo i-spray yung chemical sa mga windows or mirror, pwede nyo pong gamitin yung microfiber cloth instead of squeegee. Pwede po yan. Yung duster, syempre from the word dust, pang dust po yan. Duster, mas maganda po yung extendable para kapag hindi nyo abot yung mga bintana o yung idadust ninyo, extendable yung stick ng duster. Cleaning chemicals. Dito sa cleaning chemicals, medyo marami po ito. Ang maire-recommend ko po sa cleaning chemicals, gumamit po kayo ng mga chemicals na yung mga high-grade chemicals o yung mga commercial chemicals. Yun po ang may recommend ko. Sabihin nyo po, medyo may kamahalan. Halimbawa, check nyo online, medyo mahal, may kamahalan. Okay lang po yun. Mag-invest po kayo sa cleaning chemicals na medyo mahal o yung commercial chemicals kasi mas pabibilisin yan yung trabaho nyo. Less po sa oras, less sa pagod. Mas maganda po yan compare sa mga cheap chemicals. Huwag po kayong bibili ng mga chemicals ng dollar store. Hindi ko po nire-recommend yun kasi hindi siya, parang tubig lang siya na nilagyan ng kulay or konting chemical at matatagalan kayo doon, mahihirapan pa kayo sa pagtatrabaho. Hindi ko po nire-recommend yung dollar store cleaning chemicals. Gloves, kailangan po ninyo ang gloves, lalo na kung may allergy kayo sa mga chemicals na pag dumikit sa balat nyo, magsusugat ang balat nyo, so kailangan nyo po ng gloves. Any kind of gloves po, pwede. Mask, kailangan nyo rin po ng mask. Most especially pagka gumagamit kayo ng product na may bleach, lalo na yung mga bleach items, ayan, kailangan nyo po ng gloves at saka ng mask kapag may bleach. Kailangan nyo rin, kapag nagbe-bleach po kayo, yung safety glasses kasi masakit yun sa mata. So, I recommend mag-safety glasses kayo pag may bleach yung mga chemicals na ginagamit ninyo or kahit walang bleach, basta matapang, ito pong gloves, mask, and safety glasses, kailangan nyo po yan. Ngayon, kung hindi naman na matapang yung chemical, pwede na kayong wag mag-mask or safety glasses. Lalo na kung mag-green cleaning kayo or yung organic ang gagamitin ninyong mga chemicals, hindi nyo na po masyadong kailangan to. Yung caddy, ang caddy po is yung doon nyo ilalagay
caddy yung parang yung hinihila po yan na paglalagyan nyo ng mga chemicals nyo, lalagyan nyo ng mop stick, at saka pwede nyo na rin ilagay yung vacuum doon para hihilahin nyo na lang po. May gulong po yan. Hihilahin nyo na lang para hindi na po kayo mahirapan, lalo na kung ang pupuntahan yung lilinisan is maglalakad pa kayo. Yan. Tapos, para siyang maleta, para siyang luggage na iaangat mo yung handle, tapos ibababa mo din, tapos ipasok mo na lang sa sasakyan mo, o kaya kung nagbabas ka lang or nagpa-public transport ka, pwede mo pong dalhin yung caddy. Tapos, step ladder. Yung step ladder, pwede kayong bumili ng step ladder. 1 step kung medyo matangkad kayo, 2 step or 3 step kung medyo mababa po kayo. Kailangan nyo po yung step ladder, lalo na sa mga move-out cleaning, yung mga apartment na nag-move out at silinisin nyo, kailangan nyo po ng step ladder. Sa mga Airbnb, kailangan nyo ng step ladder, or sa mga bahay, mga once a week, kung naglilinis kayo ng regular, once a week or once a month, para linisin yung mga upper area. So, yan lang po yung mga kailangan natin sa ngayon. I-follow nyo po yung susunod na video, yung chapter part 6. Part 6 po nito, hanggang 8 po itong part na to. And then proceed na tayo sa mga recommendations ng mga chemicals, equipments, etc. Thank you for watching po. Have a good day.